presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, oh welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok ng krus na banal ni Jesus. Sa unang tingin, ang krus ay tila isang pagkatalo, paghihirap at kahihiyan. Ngunit kay Kristo, ito'y naging tanda ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay. Sa krus nilupig ni Jesus ang kasalanan at kamatayan. Ang dating kasangkapan ng paghihirap natin ay naging pinakamalaking patunay ng awa ng Diyos at ng pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Habang tayo'y nagtitipon sa hapag ng Panginoon sa banal na misang ito, itaas natin ang ating mga kanya-kanyang krus sa Diyos. Hindi bilang pabigat, kundi bilang ating kalwalhatian. Naway matutunan nating yakapin ang ating mga krus na may pananampalataya at matagpuan sana natin dito ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas. Para tayo'y makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak, ay maging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila nalilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat, noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit balat kayong magtatawag, sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay
na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ang lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ngayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino man sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Bakit yung walang kasalanan, siya pa ang nahihirapan at napaparusahan? Natanong nyo na po ba yan? Maybe in one of your prayers, you have been asking yourself that, or maybe you have asked that question to God. Why do bad things happen to good people? Totoo naman po nangyayari yan, di po ba? Marami ang mga misis, tumatawag po sa akin, nagme-message palagi, at ganyan po ang paulit-ulit nilang tinatanong sa akin. Father, ano bang kasalanan ko sa aking mister? Hindi ko naman po siya niloko. Nagtatrabaho ako ng mabuti. Sinakripisyo ko po ang lahat para sa kanya.
Lumayo nga po ko sa aking pamilya, nag-abroad po ako. Pero kahit na binigay ko na ang lahat, bakit nakuha pang mambabae itong mister ko? San ba ako nagkamali? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Bakit ganito ang balik pa niya sa akin? Meron din po siguro iba sa inyo ang husay nagdadrive. Sumusunod naman sa lahat ng traffic rules. Humihinto kapag meron dumadaan sa pedestrian. Hindi nakikipag-unahan. Pero bakit kung sino pa yung masunurin sa batas, sila pa yung babanggain ng mga kamote drivers? Di po ba? O kaya naman, pinalaki mo ng mabuti yung iyong anak. Pinag-aral mo pa nga sa Catholic school. Kasama mo nagsisimba bawat linggo. Pero nung tumanda na, akala mo kung sino na kumakasagot sa iyo. Umalis sa bahay nyo, naglayas, tinakwil ka, tinatawagan mo, ayaw sumagot, hindi ka na kinikilala bilang magulang. Saan ka ba nagkamali? Ano bang kasalanan mo sa kanya? Hindi mo deserve na gawin niya ito sa iyo. Di po ba? Naalala ko po, meron din tayong isang follower, tinawagan din po ako, nasa hospital siya. At ganyan din po ang kanyang tanong sa akin, Father, palagi naman po akong nagsisimba. Hindi naman po ako masamang tao. Tumutulong ako sa simbahan, nagdodonate ako, nagpapakain ako ng mga mahihirap. Pero bakit ako pang nagka-cancer? Ano bang kasalanan ko sa Diyos? Bakit ako pang binigyan niya ng malubhang sakit? Napakahirap pong sagutin ng ganitong tanong, hindi po ba? Pero yan ang iyak ng napakarami sa atin. Bakit kung sino pa yung mabuti, siya pa yung nakakaranas ng masama. Mga kapatid, bago po kayo magreklamo, bago sumakit ang loob nyo sa Diyos, ito pong isipin nyo. Una, hindi ka naman talaga mabuting tao. Amen? Aminin nyo yan. Tingnan nyo nga po kung may pusod kayo. Pwede po ba? Kung hindi po kayo nahihiya, buksan nyo po. Meron po ba? Meron po ba kayong pusod? Anong ibig sabihin kapag may pusod ka? Tao ka. Di po ba? Pinanganak ka. At anong sabi ni San Pablo? That all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kung pinanganak ka, kung buhay ka, hindi malayo, may kasalanan ka. At dahil nagkasala ka, may masama at masamang mangyayari sa iyo. Dahil ang ating mundo, pinasukan din ng masama. So don't expect that this life will always be perfect. Don't expect that you would always get what you plan. Don't expect that your dreams will always come true. Kung nakakatanggap ka ng masama, parte yan nitong masamang mundong kinatatayuan mo, kinabubuhayan mo. Isa lang naman ang tunay na mabuting tao. Baka makalimutan natin. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus ang may karapatan na magtanong, bakit nakakaranas ng masama ang mabuting tao? Isipin niyo po, no? Walang ginawang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pa nga niyang ginawang mabuti nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Pinakain niya ang mga gutom, pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng panibagong mata ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo, pinatawaran ang mga makasalanan, tinuruan ang mga tao, binuhay niya ang mga patay. Pero anong masakit? Yung mga tinulungan niya, yung mga ginabayan niya, yung mga pinuno niya ng himala at grasya, bandang huli, sila pang sumisigaw, pako siya sa krus! Kung sino yung gumawa ng mabuti, siya pang trinaydor, siyang kinulong, siyang pinahirapan at pinatay. At ang klase ng kamatayan niya ay ang pinakanakakahiya, ang pagkapako sa krus. Dahil nung panahon po ng mga Romano, kapag pinako ka sa krus, kahiya-hiya, dahil aalisin lahat sa iyo, wala ka sa plot, hubot-hubad ka, nandun ka, nakapako, kabitin ka sa krus. In the cross, my dear friends, you would see a good, perfect man, powerless, shamed, and poor. Pero, narinig ba natin, nagreklamo ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Siya ba ay nagalit habang siya'y nagdurusa doon sa krus? Hindi.
Nagpatawad pa nga siya. Siya ba'y nagduda, nawala ng pag-asa, pananalig sa kanyang ama? Hindi. Buong tiwala, nakakapit pa rin siya, nananalig siya, sumasampalataya pa rin siya sa magandang plano ng Diyos Ama. Kahit na mahirap, kahit na mabigat, niyakap niya ang krus, ang paghihirap, ang pagdurusa. Ang tanong, bakit? Bakit tinanggap ni Kristo ang hirap ng krus? Dahil nauunawaan po ng ating Panginoong Hesukristo, may tatlong halaga ang ating mga sakit at paghihirap. And I also want you to remember these 3 good reasons for our pain and struggles in life. The first one, remember, my dear friends, that pain and our struggles means you are still fighting. Hindi ibig sabihin kapag nahihirapan ka, kapatid, talo ka na. Ang talagang talo ay yung sumuko na. Hindi po ba? Remember the true definition of who a winner is. Ang ganda po nito. A true winner is a loser who tried one more time. Galing po, no? Ganda po, no? Ang tunay na nagwawagi ay ang isang taong talo na talaga pero sumubok muli. Naalala niyo po ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagbubuhat ng krus papunta sa Kalbaryo. Habang bitbit po niya ang napakabigat na krus, ilang beses siyang natumba? 3 beses. Pero bawat pagbagsak niya, bumabangon siya. Hindi ba ganon din sa atin? May mga pagkakataon na talagang bagsak ka na. Pero ang mas mahalaga ay yung pagkatapos mong bumagsak, mabigo, ay bumangon ka. Remember, it does not matter how many times you fall. What really matters is that in each time when you fell, you stood up again. Mahulog ka, madapa ka, mahalaga, tumayo ka, magpatuloy ka. Naalala ko po ang isang lalaki, sabi niya po sa akin, Father, hirap na po ako sa aking addiction. Pinapromise ko po, nangako ko sa Diyos, magbabago na po ako, pero pabalik-balik po ako. Failure na po ba ako, Father? Sabi ko sa kanya, hindi ka failure. Habang lumalaban ka, you're still fighting. You are winning. If you are struggling, it means you have not given up. And remember, that's victory in progress. Kaya nga, kung talagang nahihirapan ka, yan ang iyong sabihin sa iyong sarili. Yan ang iyong paniwalaan. Na ang aking paghihirap ay isang victory in progress. VIP ako. Anong ibig sabihin ng VIP? Very important person? Hindi. VIP means victory in progress. Kayo nga po, VIP means victory in progress. My dear friends, see your pains and struggles as you're fighting to be triumphant. Napakaganda nung sabi po ni Saint Catherine of Siena that nothing great is ever achieved without enduring much. More suffering, more winning. Pag mong tatakbuhan, buhatin mo ng mabuti, yan ang daan ng iyong tagumpay. Amen? But secondly, ang halaga po ng ating mga paghihirap at pagdurusa, ito, that our pains and strugglings means you are becoming stronger. Wala naman pong pumapayat na nakaupo lang. Di po ba? Wala naman lumalaki ang katawan, nagkakaroon ng muscle na hindi nagbubuhat ng weights. Gusto mong tumalino, kailangan sumakit ang iyong ulo sa kakaisip. Ganyan din po sa pananampalataya, kapatid. Kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, hindi lalago, lalakas ang pananalig mo sa Diyos. Kaya nga po napakaganda din nung turo, sabi ni Padre Pio. He said, if you knew the value of your sufferings, you would never give it up. Di mo bibitawan ang mga pagsubok mo sa buhay kung nauunawaan mo ano ang halaga, kabutihan na binibigay nito sa iyo. Alam niyo po, bilib na bilib po ako dito sa bilyonaryo na kababayan natin, si Mr. Ramon Ang, yung pong bilyonaryong CEO ng San Miguel Corporation. Bakit? Napanood ko po yung kanyang interview
Ang sabi niya, ganito niya pinalaki yung kanyang mga anak. Hindi po sa layaw. Pinapasok po niya sa planta. Pinagtrabaho niya kasama ng mga ordinaryong manggagawa yung kanyang anak. At ang kanyang habilin, advice, sabi, kung saan sila kumakain, kumain ka. Sabi niya, huwag kang kakain sa labas, sa fast food, sa mga restaurant, magbaon ka. Huwag kang magdadamit ng mamahalin. Simple lang, kung ano yung uniforme nila, gayahin mo. No? Kaya nga po, lumaki ng matitino, hindi spoiled yung kanyang mga anak. Ang tanong, pinaparusahan po ba ni Ramon Ang yung anak niya? Di ba hindi? Yung paghihirap na gusto niyang daanan ng kanyang anak ay isang pagpapalakas at paghahanda dito sa kanyang anak para pag siya na ang humawak ng pera at kapangyarihan, hindi niya ito aabusuhin. Di po ba? See, pain and suffering prepares you. It creates within you a good and strong character. Kaya nga po, my dear parents, I want you to remember this. The best gift that you can give to your children is poverty. Bigyan niyo po ng hirap, hayaan niyo dumaan sa pagsubok ang inyong mga anak. Do not raise your children rich. Huwag niyo pong papalakihin sa luho, sa layaw ang inyong mga anak. Bakit? Because you must understand that bad times make good men. Good men makes good times. Good times make weak men. And weak men makes bad times. Kapag ang tao dumaan sa hirap, yan ang nagbubuo sa kanya ng isang pagkatao na may pagnanais, gumawa ng isang mabuting kalagayan at panahon. May halaga ang sakit at pagdurusa. Raise your children to be comfortable in struggle because it builds in them a good character. Amen? But third and last, the value of pain and struggle is, it means you are walking in the same road with Jesus. Yan nga po, napakaganda rin nung turo ni Padre Pio, sabi niya, that suffering is a gift from God because it is a sign that your soul is very close to Him. Every cross that we carry is shared by Christ. Kung nga mismo ang ating Panginoong Hesukristo dumaan sa hirap at pagdurusa, tayo din. At kailangan natin yan kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. You can never be resurrected unless you suffer and die. Amen? Magkasama po yan. Suffering, death, and resurrection. Kaya ang struggle ay hindi lang po tanda ng kapahamakan. Kung hindi, ito ay tanda, sign. Kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda din po nung turo ni Mother Teresa. Ang sabi niya sa atin, that pains, sorrows, and sufferings are but a kiss of Jesus. Kaya nga po, ano yung magandang sabihin sa harap ng iyong mga problema at pagsubok? Ito po, repeat after me. Chup chup, mua mua. Yan po sabihin niyo. Yan sa inyong mga paghihirap. Ano bang mga krus mo sa buhay? Halikan mo, yakapin mo. May problema ka sa pera, rami kang utang. Ano sasabihin mo? Chup chup, mua mua. May sakit ka, hindi ka gumagaling. Ano sasabihin mo? Chup chup, mua mua. Yung asawa mo, hindi ka na mahal. Subukan mo, halikan mo, yakapin mo. Chup chup, mua mua. The best response to pain and to our struggles is joy and love. Hindi po galit, hindi po inis. Lalong nagiging mabigat ang iyong buhay, nahihirapan ka na, magagalit ka. Dodoble yan, yung hirap mo. Ang pinakamagandang tugon sa krus ay pagmamahal at tuwa. Amen? Kasi sabi po ni St. John Marie Vianney, suffering born with love is no longer a suffering. It is a gift. Ganda po, no? Kapag niyayakap mo ang mga pagsubok mo na may pagmamahal, yan ay nagbabago. Yan ay nagiging iyong regalo. Patid, wag ka masyadong serious sa iyong mga paghihirap at problema sa buhay. Kung masyado kang serious at malungkot, iiksi ang buhay mo.
tatanda ka agad, manghihina ka, at agad kang mamamatay. Tanong ko po sa inyo, ano ba mas gusto nyo? Buhay o patay? Oh, tahimik kayo. Patay na yata. Ha? Ano pong mas gusto nyo? Buhay o patay? Buhay! At ano po ang parte ng buhay? Sakit at paghihirap. Di po ba? But if you want your life to have 3 B's, na po yung 3 B, bearable, beautiful, and better. Ha? You need the secret ingredient, love. With love, life becomes bearable, beautiful, and better. Ito po ang good news, mga kapatid. Hindi po nagtatapos ang kwento natin ng ating buhay sa Kalbaryo. The cross did not end in defeat, but the cross ended in the resurrection. That's why struggling is not failing, because every cross you carry with Christ leads to new life. May kakilala po akong isang OFW. Sabi po niya sa akin, Father, ang hirap ng trabaho ko sa abroad. Naho-homesick ako madalas. Dami kong tinitiis. Lungkot, pagod, pangungulila, minsan diskriminasyon sa ibang lahi. Pero kapag nakikita ko yung mga anak ko sa Facebook, kikita ko masaya sila, nag-aaral sila. At nakikita ko, unti-unti natutupad nila ang kanilang mga pangarap. Nawawala lahat ng aking pagod. Worth it. Sulit lahat ng aking pagod at paghihirap at sakripisyo. That is the cross, my dear friends. It is struggling, yes. It is sacrifice, yes. But it is never a failure. Because love makes every cross a triumph. Kaya nga mga kapatid, as we gaze upon the cross today, remember this. The cross is not just a symbol of pain. It is a symbol of love that wins. Your struggles are not your failure. Your struggle is one step closer to victory. Remember, struggling means you are still fighting. Struggling means you are becoming stronger. And struggling means you are walking with Jesus. So the next time, sobrang bigat ng iyong nararanasan, wag mo nang itatanong, sasabihin, wala naman akong kasalanan, bakit ako nahihirapan? Pero ang dapat sabihin mo at dasalin, Lord, nandito ako. Alam ko, kasama kita. Pagkasama kita, hindi ako matatalo. Hindi ako mabibigatan. Kasi, bandang huli, kung may pagmamahal ang lahat ng ginagawa mo, may pagkapanalo, magwawagi at magwawagi ka. Remember that love wins in the end. Bandang huli, ang nananalo ang pagmamahal kahit na ito'y dumaan sa napakaraming hirap. Makahirap ka, maka nalulungkot ka ngayon, ano ang dahilan? Kukulang ka sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, itong ating dasal at panalangin sa banal na misang ito, padagdag pa tayo ng pag-ibig at pagmamahal galing sa Diyos. Para ang ating mga krus, ang ating mga hirap, ang ating mga pagdurusa, ay magbago at bandang huli, maging tagumpay. Di lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan pariritot maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoon, buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan. Sa pag-asa nga mga ito'y Kanyang ipagkakaloob. Tugon natin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway ipangaral niya ang kapangyarihan ng krus at panindigan ito laban sa mga panghalinang makamundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway manatili silang maging tapat sa mensahe ng krus at tuwina itong ipahayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno nating sibil at lahat ng mga nanunungkulan, naway igalang nila ang mga pagpapahalaga ng lipunang Kristiyano na isinasagisag ng krus at ipagtanggol ang mga ito sa lahat ng panganib. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, kami ay iyong niligtas sa pamagitan ng pagpapakasakit mo sa krus. Tulutan mong kami magkarapat-dapat sa pangako mong buhay na walang hanggan, habang patuloy naming pinapasan araw-araw ang aming mga krus na may pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ikaw na bubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ang mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nananaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy ng krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon o idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan. Pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit. Hilingin natin mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyayang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Madali lang pong magsuot ng krus sa liig. Napakarami sa inyo may kwintas na krus. Magaan lang yan. Ang mas mahirap ay yung pasanin mo yung iyong krus. Di po ba? Ang krus ay hindi lang po
dekorasyon. Pero ang krus ay simbolo ng ating kaligtasan. Pero para matanggap mo ang kaligtasan ng grasya, pagpapala ng krus na yan, ng iyong paghihirap, ng iyong pagsubok, kailangan maunawaan mo ang halaga ng iyong mga sakit at paghihirap. Kaya nagiging mabigat ang iyong kalagayan ngayon kasi hindi mo maunawaan ang kahulugan ng iyong pinagdadaanan. The lack of meaning in your life makes your life much harder and difficult. But if you have found the meaning of your pain and suffering, though it will not remove these difficulties, but you can bear them with beauty, you can bear them with joy. Ano yung dahilan, kahulugan ng ating mga krus? Tandaan niyo po, that our struggling is a sign of our fighting. Ang taong lumalaban ay hindi pa natatalo. Struggling does not mean you are failing. Pero pangalawa, your struggling means you are growing. You're becoming stronger. Pain and struggles create good character. Yakapin mo yan para bumuti ang iyong pagkatao. Lumalim pa ang iyong pananampalataya. But third and last, our pains and struggles are a reminder that we are walking with Jesus. Ang ating Panginoon, Diyos na yan, pero hindi siya umiwas sa sakit at paghihirap. Pag umiiwas ka sa sakit at paghihirap, hindi ka karapat-dapat na maging alagad o makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. You are not a Christian, you are not a believer if you try to avoid pain and suffering. Dahil kapag niyayakap mo ang iyong mga paghihirap, pagsubok na may pagmamahal, sabi ni Padre Pio, yan ay nagiging regalo. Hindi mo mapaghihiwalay ang pagdurusa, kamatayan sa krus sa muling pagkabuhay. Mabibigyan ka lang ng bagong buhay kung dadaan ka at papasanin mo na may pagmamahal ang iyong mga pagsubok. Yan nga po para sa ating assignment ngayong linggo. Pagdasal niyo po, ano man ang mga problema niyo, sabihin mo, chup-chup muamwa. Yakapin mo. Sabi ko nga po, magkakaroon ka lang ng 3B kung merong kang pagmamahal sa iyong pagyakap at pagpasan. Your life will become bearable, beautiful, and better. So, you carry your crosses with love. Pagdasal mo, huwag mo makalimutan. Pag dumadaan ka sa iyong pagsubok, nagiging VIP ka lang. That is victory in progress. Hindi ka magiging mas mahalaga, hindi ka magiging mas malapit sa Diyos kung wala ang mga pagsubok na yan. Sabi nga ni Santa Rosa ng Lima, napakaganda, that the only stairway to heaven is the cross. Hagdanan lang po ang papunta sa langit. At yan ay ang krus. Walang express, walang elevator, escalator papunta sa langit. Yan po ay hagdanan. Ibig sabihin, kailangan paunti-unti na daanan mo ang lahat ng pagsubok at paghihirap, makakarating ka din sa kalangitan. Kaya harapin mo ang iyong mga pagsubok na may pagmamahal, makakatanggap ka ng bagong regalo, bagong pagpapala, bagong panalo galing sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.